ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na sa pinagrupi na at iba pa. Bata matanda, bida at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon Yes. to P-Pop Live. Yes, it's Paris Pastoral Accompaniment Program. Speaking of pagsasama-sama, ang number one po talaga na dapat pinag-uusapan ng pagsasama-sama ay ang pamilya. At ito Yes. po ay nag-uumpisa siyempre sa mag-asawa. Di ba? Pag nag-asawa, nagkakapamilya ka na. Bago ka nga mag-asawa, may pamilya ka na, may tatay, nanay ka, di ba? So, ito pong Amoris Laetitia na lagi po nating ginagamit dito sa P-Pop Live, ang ganda po kasi ang dami po nating natututunan Yeah. dito. Okay? Ayan. Umpisahan. Di ba, ano ang title natin? Sige. Akala mo lang yon. Aba, expression. Sige, paano? Masyadong ano eh. Sige, paano? Sa ganyan ang pesa. Akala ko lang yun. Oh, parang akala mo lang yun. Yeah. Dalawang meaning nun. It's either akala nyo mahirap, maganda pala. Yung iba naman, akala nila maganda, Pero ang hirap pala talaga. pag nakita mo yung mukha doon sa ating PubMat, parang hindi siya masaya. Di ba? Akala mo lang yun. Akala mo lang. Sad. Maganda, no? Yun nakuha mo, kawawa naman. Alam mo, yan yung maganda, no? Yung sad yung mukha. Dito na natin makikita. Tuloy-tuloy bang sad yung akala mo lang yun? Yes. Yan. Okay, Sige, tingnan na natin. sige. Tingnan natin. Sa ano tayo ngayon? From chapter 6, Some Pastoral Perspectives, Okay. paragraph 221 of Oh. Amoris Laetitia. Okay, basahin po natin. Among the causes of broken marriages are unduly high expectations about conjugal life. Once it becomes apparent that the reality is more limited and challenging than one imagined, the solution is not to think quickly and irresponsibly about separation, but to come to a sober realization that married life is a process of growth in which each spouse is God's means of helping the other to mature. Change, improvement, the flowering of good qualities present in each person. All these are possible. Yan. Alam mo kung bakit nawawala yung mag-asawa? Because marami silang hindi alam. Especially, yan, napansin ko yan, no? Pagka nagbibigay tayo ng pre-K na, ang full attention nila wala ron. Kasi meron pa silang inaasikaso yung mga preparation sa wedding nila, yung reception, yung venue, yung mga iimbitahin, di ba? So, these are all things na nakaka-distorbo dun sa kanilang pakikinig sa pre-K na. Yung iba naman talagang hindi nag-pre-K especially yung nag-live-in lang. Itong pre-K na binibigay natin, ang purpose nito talagang maintindihan mo talaga na this is a process so that yung expectation mo will be real. Let's face it, lahat naman na tayong mag-asawa, dumaan po talaga tayo sa infatuation, yung parang attraction, habang mag-boyfriend kayo at habang hindi pa kinakasal. So, talagang nandyan yon, hindi ninyo na pag-uusapan. Sabi nga dito, yung dapat pag-usapan,
pag mag-asawa na kayo. Mm. Doon po kayo papunta. Yeah. Yon. Kaya sinasabi dito na hindi na meet yung expectation. Yeah. Hindi na pag-usapan. Oo. Ito yung ano di ba? Pagka nagbibigay tayo nung dialogue workshop Yes. natin, at the end sabi nila, ay, mabuti na lang merong ganito kasi napag-usapan namin. Kasi sabi nila, nung sila ay magkasama, hindi nila napag-uusapan yung mga ganyan seryosong bagay pagka nagpakasal na sila. Doon lang nila pag-uusapan yung pagka na-encounter na nila. Pero doon sa marriage preparation, doon binibigay talaga sa kanila yung opportunity na pag-usapan ninyo lahat ng mga areas ng buhay ninyo bilang mag-asawa. Yeah. Even the smallest problem na hindi mo iniisip na magiging problema, pwede po yan pag-usapan. Nakikita nila, sabi nga nila, ay, ganun pala yun. Di ba? Ganun pala yun. Yun, sabi nga dito ni Pope Francis, okay, nag-pre-K na sila. Hindi pa rin maaalis kasi meron mga behavior or characters ang mga tao na maliit pa sila, dala-dala na nila yon. Yes. So kahit pag-usapan, hindi pwedeng agad-agad magbabago. So Proseso. reality, meron talaga kayong makikitang magugulat na sasabihin nyo, ay, ganun pala siya. Yan, no? Diba? So, sabi dito ni Pope Francis na iiwasan natin na pagka nangyari yon at napuno ka, gusto ko na agad hiwalayan agad. Gusto hiwalayan ko na kaya agad. Yeah. Parang ganun. Di nakikinig ganyan. So, hindi daw dapat ganun. Dito po pumapasok kung ba't natin gusto na magpakasal sa simbahan dahil si God po ang third person na pwedeng pumasok sa buhay nating mag-asawa. Talagang kailangan po natin siya. Kasi pag nagsabi tayo sa kasal ng I do, sinasabi mo rin na, Lord, I do really na kasama ka namin dito sa aming pagsasama. Di ba sa marriage preparation, pagdating na dun sa yung pangako niya na maging tapat, mamahalin niya habang buhay, di ba? Yeah. Tanong natin, sa tingin nyo ba, or may pagkakataon na kayo ay naiinis, minsan nagagalit pa sa asawa ninyo dahil sa ginagawa niya. Sa tingin nyo ba, mawawala na yung pagmamahal mo sa kanya? Pwede ang feelings, pero posible rin ba na mamahalin mo pa rin siya kahit na ganun ang naramdaman mo? Sabi nila, posible. Oo. Ibig sabihin, dadaan yon. Yung iba naunawaan nila yan. Yung iba, parang akala nila kung ano yung nararamdaman nila ngayon would stay, remain the same. Correct. Sinabi din dito ni Pope Francis at dun sa teaching natin sa ating pre-K na kailangan po tayo ay huwag mawawala ng pag-asa. Everything is possible with the Lord. Yeah. Okay. Sige. Continue. Each marriage is a kind of salvation history, which from fragile beginnings, thanks to God's gift and creative and generous response on our part, grows over time into something precious and enduring. Might we say that the greatest mission of two people in love is to help one another become, respectively, more a man and more of a woman. Fostering growth means helping a person to shape his or her own identity. Wow. Ayan. Tama yung sinabi ni Pope Francis dyan, na salvation history yan. That means it will go through a process of nadidisappoint ka, napuprostrate ka, nalulungkot ka. So, si God, ang sabi niya, di ba? Thanks to God, kasi ang sa atin tinuro sa pre-K God has given us the sanctifying grace and divine assistance. That is enough for us to survive yung ating mga pinagdadaanan na challenges, yung trials sa ating pagiging mag-asawa. So, yan yung yan sinasabi natin that you cannot live in your married life kung kayo ay
kayong dalawa lang. Yes. Kaya tatlo ang kailangan dito. Yeah. Kayong dalawa mag-asawa, and then Jesus is the one who will always be with you or accompany you in your journey of difficulties. Correct. Kaya nga sinabi ni Pope Francis na meron po tayong mission ng mag-asawa, 'di ba? Ang mission natin ay gawin nating more na better man yung ating asawa at yung isa naman more a better woman. And how can we do that if we both respect each other? Yan. Okay, so continue. Continue. Love is thus a kind of craftsmanship. When we read in the Bible about the creation of a man and woman, we see God first forming Adam. He realizes that something essential is lacking, and so he forms Eve. And then hears the man exclaim in amazement, "Yes, this one is just right for me." We can almost hear the amazing dialogue that must have taken place when the man and the woman first encountered one another. In the life of married couples, even at the difficult moments, one person can always surprise the other, and the new doors can open for their relationship as they were meeting for the first time. At every new stage, they can keep forming one another. Love makes each wait for the other with patience of a craftsman, a patience which comes from God. Ayan. So yan na yung sinasabi natin na si God has made a design for us. So, hindi ba yung una si Adam lang po. Sabi ni God, kailangan niya talaga yung companion, malungkot. Yan. Di ba? So, ganun ang nangyari ngayon sa mag-asawa. So, it may not be perfect, but yung inyong mga ugali, personality, yung inyong mga character, virtues, complements one another. Yes. Alam nyo, ano, hindi ba kayo magtataka kung bakit craftsmanship talagang inayos-ayos yan, ano, ni God. Tingnan mo, opposite ang ugali ng babae at lalaki. At saka tingnan mo na kaya opposite para nagja-jive. Di ba? Parang sinasabi na, ay, hindi ko ito nagagawa, yung asawa ko kaya yan. So we need each other to perform something to perform an act na hindi kaya mo mag-isa, kailangan ng lalaki at babae. Sa trabaho pa lang sa bahay, makikita mo na kung ano yung sa lalaki, ano yung sa babae. Di ba? Sa pag-aalaga. And minsan, magugulat ka na, nangyari. No? Si June, lalo na kami, no? Malaki ang agwat namin. Isa yon. Bakit? Vibes na vibes kami. Yung Tapos, hindi ko naman alam yung kanyang family. Ako rin hindi niya alam. Nagkita lang kami bigla. Malay ko kung ano yung ugali niya, ano yung ugali ko. Bakit kami nagkatakbo? Nga mga magkakapatid, magkakasama sa bahay, away ng away Yeah. Pero titignan mo yung mag-asawa, yung talagang mag-asawa naintindihan na nila isa't isa. Hindi naman talaga sila nag-aaway sobra-sobra. Kaya talagang ang ganda talaga ng mag-asawa. Yeah. Yung talagang susundin natin at aalamin natin kung ano talaga yung mission natin dito Yeah. sa mundo. Amazing talaga, no? Ito yung nabanggit mo yung craftsmanship. Yeah. Totoo yun kasi halimbawa, yung asawa mo, ito ang kanyang mga strength. Marami rin siyang weaknesses. So, pinagtatama ninyo yung aking strength at saka weaknesses. Yun andun ang craftsmanship. Yeah. Di ba? Hindi mo siya pinipilit na ayusin mo nga yung yung ugali mo. But pinagtutugma mo, mag-fit siya sa isa't isa. Ibig sabihin, eto may diferensya, di ba? May diferensya itong part na ito. Paano ko magagawan para maging maging workable? Yan. No? Maybe hindi talaga sa perfect, but as far as kayong dalawa, workable na yan, di ba? Yan. That's enough. Si God nang bahala mag-perfect niyan. Tama. Kaya nga nandiyan si God, yung hindi ninyo maayos, kasi net niya, na-combine nyo na.
medyo may konti pang problema, pero you tried your best, si Lord nang bahala doon. Dito lumalabas yung kung ano ang resources ninyo na kinumbine na ninyo, be contented. Ibig sabihin, pasalamat kayo kay God because you will be living at the right environment. Ganyan ang atmosphere ng para sa inyo, sabi ni God. Di ba? Kaya kayo magkakaproblema when you are not contented or you are still looking for something. Ako sa akin, okay naman maghanap ka ng mas mataas na level. But you work for it and have patience. Sana hindi mawala ang patience while you are trying to pursue a higher level of your dreams. Yan, sinabi mo yung word, na patience. Ang sabi dito, patience, which comes from God. Yun. It is a grace. No, grasya po yan. Hindi po yan tayo lang. Kasi hindi natin kaya. Kaya we really have to call on the Lord. Kaya tayo nagpakasal para kasama natin siya. Doon palang sinasabi na natin. Ayan. So, ngayon, halimbawa, kami nagbigay ng marriage preparation. The church, itong simbahan natin, naghanda na rin ng kanilang mga programa para ma-accompany itong mga mag-asawa na nandito. And in fact, even hindi taga rito, kasi yung mga nag-asawa rito, minsan lumilipat na sila sa ibang lugar o minsan nagiging OFW. We use extensively yung online na platform. Kaya kahit saan sila nandun, we can reach out. Kahapon nga, kausap ko yung mag-asawa, yung magpapakasal. Sabi ko, oh, ayan naumpisahan na yung preparation sa inyo. Huwag kayong mawawalan sa connection sa amin. Sabi nga, ay naku, sa ano po kami titira na sa Cavite. O saan man kayo nandun, meron tayong connection sa online, di ba? So, kahit konting problema, you know na meron kayong kasama in your journey. Ayun. Correct. Kaya nabanggit din natin, sinabi din natin, di ba? Sinabi din dito ni Pope Francis na yung pong kahit na nag-pre-K na, di ba? O okay kayo sa first stage of life, meron po tayong tinatawag na post-K na. Kaya po may post-K na. Obvious naman, no? Pre-K na, post-K na. Parehong kailangan. No? Kaya yan po available sa church, no? Ang mga simbahan, sasabihin nyo lang para magtuloy-tuloy po ang pag-accompany sa inyo, ang journey ninyo, kasama nyo po ang simbahan. Sinabi ng simbahan, kasama na po yung mga tumutulong doon na volunteers, and especially our Lord. Sa pangkuan natin, yung kapihan, linggo-linggo yan. So we have a venue in the church where you can go kung ikaw ay nabibigatan. Sabi nga ni Jesus, come to me all of you. Yes. Burden. Yes. I will give you rest. Yes. Kaya nga, sasabihin ni ba, saan tayo pupunta? Wala namang tao doon. Kaya meron po yan, nakapako po yan, yung ating kapihan. Hindi lang po yung kapi-kapi, yan po yung talagang maandyan din po kami, at saka yung mga kasama namin, makikinig po kami sa iyo kung meron kayong problema, kung masaya kayo, wala kayong kakwento, punta po kayo doon. Libre naman po yan. At nakapako po yan sa time na 9 o'clock every Sunday. Pero this July, try po nating experiment yung 7 o'clock. Pag marami pong pumunta ng 7 o'clock, di dalawa na po. Kaya kung gusto nyong dalawa, di mag-end kayo ng 7 9. Yan, okay. So, ikaw ba, Mera, bago tayo magtapos, ikaw ba nung sabi dito ni Adam, nung nakita niya nung nakita niya na ginawa si Eve, may sinabi si Adam yan din ba ang sinabi mo? Nung nakita mo ko? Yes! Hindi, alam mo, Ano? nung nakita kita, that is the only time na nagkaroon ako ng interest. No? Ibig sabihin, parang magkakatulungan kami. Especially noon, I'm serving in the church. Siya rin nagsiserve sa church. Parang maganda na sabay kami that we can do the mission na magkasabay. So, nagkaroon ako ng idea na, this might be a good, no? Alam niyo po yan. Wise po talaga yung asawa ko. Kasi, magkwento lang kami ng konti, nagsiserve kami pareho. Nakikita niya yung
ano ko, support ko talaga sa kanya kasi wala namang mga secretary din kasi nasa choir kami na. So, lahat ng mga ginagawa, nandyan ako. Sabi niya, asawain ko na kaya ito para habang may suporta ako. Anyway, gusto ko ito. Ano yung sinabi ni Adam? Yes, this is the one right for me. Sinabi mo ba yon? Oh, later. Later. Siyempre, ano ako, galing ako sa broken marriage eh. So, tinitignan mo pa kung ito Yes. yung... So, sabihin yun, this is the right one. This is, now, you are the right one for me. Okay po. We'll see you again Next week. Yan.